Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maraylaan daw sa indong gabos ng mga kabanwa. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyong pong makakasama sa loob po ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media pages. Nandyan po ang ating KDP o Katipunan Channel FB page, and of course ang ating X, YouTube account, and Rumble. Bisitahin nyo rin po ang aking sariling bahay na BDT Radio Production. Well, ngayon, 1 araw o 1 oras na naman po tayo na magtatalakayan at tutuklasin ang tungkol sa isang napakalaking organisasyon. Ito po ang tinatawag nating Philippine Chamber of Commerce and Industry. Kung ano ito, samahan ninyo akong tuklasin natin sa pamamagitan ng ating, kilalang-kilala ito, lalo na pagdating sa DOST, no? Dahil isa po siyang mahusay na negosyante, magtataka kayo, dahil siya po ay isang babae. Di ba? Karaniwan po kasi na may-ari ng mga negosyo
ay mga lalaki at ang ikabibigla niyong lalo kung ano ang klase ng kanyang negosyo ay trabaho panlalaki po. Dahil puro po paggawa ng makina ang kanyang mga ginagawa. Kung anong mga makina to, mamaya malalaman po ninyo. Anyway, hindi ko na patatagalin dahil ang ating pong makakasama ngayon ay hindi lamang ang Pangulo ng NISCO Philippines, kundi siya rin po ang Regional Governor ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ng Kamanaba. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Yoli de la Cruz. Magandang hapon, Miss Cathy, and thank you for the opportunity of inviting me sa show mo, sa inyong teleradyo program. Nako, isang karangalan po ito at sa 3 beses, I guess, o ika-4 na beses ng aking pakikipanayam sa inyo, Ma'am Yoli. Kumbaga, suki na po namin kayo. Lalo na pagdating po sa pagnenegosyo, siyensya at teknolohiya, Ma'am Yoli, ay talaga ikaw talaga, o komersyo, pakikipagnegosyo, no? Lalo na po sa iba't ibang klase, partikular sa mga food industry natin na kung saan ay sa inyo madalas nanggagaling yung mga makina, no? Pero bago yan, maganda sigurong tanungin muna kita para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig. Bago ka naging Philippine Chamber of Commerce and Industry Kamanaba Regional Governor, ay ano ba ang pinagkakaabalahan mong negosyo, Ma'am Yoli? As you mentioned earlier, nasa fabrication and design kami ng food packaging and processing equipment. So, we make out of drawing paper. So, kung ano yung gusto ng clients namin, yun yung ginagawa namin. So, bali, ilang taon na po ba ngayon ang NISCO Philippines, Ma'am Yoli? Ang NISCO Philippines is 1991, 32 years na in business. Wow, o tignan mo, talagang matibay na talaga siya. At talaga namang nasubok na ng panahon ang kampanya ni Ma'am Yoli. Pero bukod sa pagiging isang pangulo ngayon ng NISCO Philippines, bakit naisipan mo na pumasok sa isang organisasyon na tinatawag nating Philippine Chamber of Commerce and Industry, Ma'am Yoli? Actually, by force yun na na-elect akong president muna ng PCCI Valenzuela. The reason why ayoko was lima lang yung members na panglima ako. So sabi ko, how would I be a president of a nation? 5 members. So napakahirap. So sabi ko, anong gagawin ko? Tutunga nga lang ako and then I will just follow what was the previous board of directors na ginagawa nila. So, I was forced to be elected as president ng PCCI Kamanaba by force. So, una is, sabi ko, ano ba yung objective na kailangan? Kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin ko in the first place as president. So, nag-check ako and I asked of other local chamber, sabi nila, Yoli, this is what you have to do. So sabi ko parang napakahirap. Paano ko i-increase yung membership na walang tiwala ang tao? Ano yung dapat kong gawin? So doon ako nag-start na I asked the local government to help us pero ayaw pansinin. So merong isang friend namin from Laypon na sa Oli, gusto ko yung
advocacy mo, tutulungan kita how to increase your membership. So kasi doon sa event nila, sabi ko, dito ng membership form, tulungan mo na lang ako, bigyan mo ako ng slot to explain what PCCI is doing and magagawa namin for the industry. And that's how we started. Unti-unti, we increase our membership and yung iba hesitant silang mag-join kasi isip nila PCCI is para sa mga elite and big companies lang. And yun din yung dating mentality nung previous board of directors ng PCCI. So sabi ko, baguhin na mentality. Kasi ako, galing din ako sa pagiging maliit. And lahat ng malalaking negosyo, before they go big and became successful, galing din sila sa micro or ako, kung sabi ko nga, mayroon pang mas maliit sa micro than nano industry. That's how I started. So tulungan natin yung mga maliliit. Yes. And nung i-explain ko sa kanila na this is yung gagawin natin sa PCCI, tulungan namin kayong kung ano kami ngayon, gusto namin, ganun din kayo. And unti-unti yun, dumami yung membership namin and nakita nila talaga na yung tulong namin is talagang bukal sa puso. And nakikita nila yung effort namin na katulad ng ginagawa namin ngayon, nagbabarangay-barangay kami and sinusuyod namin lahat ng barangay mag-join sa PCCI and to promote their products. Pagkaklaro lang, Ma'am Yoli, iba pa yung PPCI Valenzuela sa PPCI. Nawawala. Hello? Oo. Naririnig mo ako, Ma'am Yoli? Ulit. Nawawala eh. Opo. Ang gusto ko pong malaman ay magkaiba po ba yung PCCI Valenzuela sa PCCI Kamanaba? Ang PCCI Valenzuela is part of Kamanaba. So I started sa PCCI Valenzuela and now I am the head of Kamanaba PCCI. Okay. Sector. So I was elected as regional governor. Kumbaga ayoko na nga ng sabi ko 1 year, 1 term lang ako sa PCCI. Oo. Kasi ayaw nga ng mga anak ko na sobrang busy ko na sa trabaho and then extracurricular activities pa namin etong PCCI. So, nung magkaroon kami ng election last December, ayokong pag-take ng higher position regional governor pero masama man sa loob ko, I was elected as regional governor. So I have to do and perform the duties of a regional governor, heading those Caloocan, Malabon, Navotas, and Valenzuela sector. It's the north sector of PCCI. And honestly, modesty aside, ang Kamanaba sector ngayon is siya yung nagiging popular kami ahead of Quezon City. Kasi Quezon City is dating sila yung very popular. But this time, since magagaling yung aking mga presidente and very cooperative and nakikita nila lahat ng ginagawa namin sa Valenzuela. So, nagiging model chamber ang Valenzuela and our area vice president na PCCI NCR wants our north sector to be a role model for the NCR, PCCI NCR.
So talagang ano, pero alam mo, hindi mo naman din masisi yung mga miyembro ng Kamanaba PCCI, Ma'am Yoli, kasi nakita nila yung pagkakaiba before and after, 'di ba? Na ikaw yung nakaupo. Nakikita nila na naging epektibo ka na leader. Bukod doon, syempre because of your integrity, credibility, at nasubukan ka. Kaya ikaw pa rin ang pinaupo nila, 'di ba? Gano'n naman talaga kapag maganda yung leader, kung wala namang talagang ano yan ano ba 'to, limitation of term, 'di ba? Talagang mae-elect at mae-elect ka. But of course, Ma'am Yoli, lagi nating naririnig yung Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Ano ba itong organisasyon na ito, Ma'am Yoli? Ang Philippine Chamber of Commerce is the voice of business. Bakit ba tinawag na voice of business ang PCCI? Whenever we have problems, the business people, the business group have problems, we don't just keep ourselves. We discuss it, like for example, yung salary wage increase na for them to decide. Kasi ang workers ang directly magiging benefited. But ang tingin namin dito sa PCCI, they are using, the Congress is using the workers for their benefits. Bakit? Bakit ba for their benefits? Kasi ang lapit na ng election, di ba? So, parang nagiging political. Sorry. Ma'am Yoli, may mga portions kasi na napuputol ka. You can drink muna ng water. Hindi ko alam kung bakit. Kanina okay ka naman, but all of a sudden medyo nagkaroon ng problema yung ating signal. May mga paputol-putol. Yung word Okay. napuputol, pero nitong lately medyo mas mahaba na siya. Hindi ko alam kung bakit. So, Pero sa akin naman clear ka. oo, hopefully, kasi nagre-recording tayo, so kung clear naman ako, okay lang. Kaya lang dito, parang ganun yung ano. Anyway, pwede po bang pakiulit lang natin yung kung ano yung Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, Ma'am Yoli? Okay. Ang Philippine Chamber of Commerce is the voice of business. Bakit the voice of business? Kasi whenever there are issues that we have to tackle, we just don't keep it to ourselves. Instead, dinadala namin yan sa higher ups like sa Senate, sa Congress, and also maraming government agencies concerned in which we can discuss all the concerns na meron ang mga negosyante. Hindi lang isang negosyante, but for all those business people who are affected ng mga magiging decision ng government. Ano po ba ang mga example po ng mga tinatawag natin na mga nagiging problema ng mga nagnenegosyo o ng PCCI, Ma'am Yoli? Napakarami. Let's say for example, pagka nagkaroon ng price increase, and then yun, yung latest natin is yung salary wage increase across the board, which will affect not only the workers, most of the business people, maraming magiging affected, and mas maraming maliliit na negosyante or negosyasara because of the salary wage increase. And hindi naman directly magiging benefited ang mga workers. Instead,
sila yung unang-unang tatamaan ng price increase because saan mo kukunin yung adjustment ng na Sahod. ibibigay mong increase sa sweldo mo? Of course, sa product na ibibenta mo. Oo nga. So, pagtaas ng sweldo ng worker, sa product na ibebenta natin. So, ganun yung chain reaction. So, lahat halos ng nasa business industry, especially the PCCI members, are not agreeable with the salary increase. Instead, ang point namin dito sa PCCI is find another solution para maging benefited ang mga workers. Hindi yung tataas mo yung sweldo, pero sila rin yung number one na apektado. Oo. Pero sa ganyan po bang mga issue, meron po ba kayong ang PCCI mismo ay merong inihahatag na solusyon o lunas, ika nga, sa mga ganyang pagtaas ng ano? Ako, I personally understand kung bakit. Kasi sabi nyo nga kanina, pagka nagtaas ka ng sahod, ang impact niyan is mag-i-increase din o tataas din yung halaga ng produkto ninyo, 'di ba? Pangalawa, kung yun nga yung ano madalas kong tinatanong din noon kay Chairman Butch kasi Chairman Butch Valdez, who happens to be the founder and the past president ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino dahil namatay na nga siya. But he is also a CPA at naiintindihan niya kung ano, kung di ako nagkakamali, siya ay naging member din ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Nationals. So, talagang naiintindihan niya. Kaya, pag tinatanong ko siya, Ma'am Yoli, sabi ko, Sir, bakit ba hindi maganda yung magtataas ka lang ng, basta magtataas ka ng sahod? Ang sagot sa akin ni Sir Butch noon, bakit ka magtataas ng sahod? Kaya ka lang naman magtataas ng sahod dahil mataas ang presyo ng bilihin mo. Mataas ang presyo ng kuryente tubig mo. Mataas ang presyo ng lahat ng kailangan mo ng Correct. transportasyon. So anong dahilan ng pagtaas ng transportasyon? Sabi niya, kaya nagre-request ang mga manggagawa ng pagtaas ng sahod ay dahil kulang yung kanilang sinasahod versus pangailangan. Yung maayos na may dignidad na pamumuhay, hindi mo magawa dahil limitado yung iyong pera galing sa kinikita mong pera, dahil galing sa sahod. Pero kung ang gagawing desisyon o hakbang ng pamahalaan daw ay hindi ang pagtaas ng sahod, kundi ang pagpapababa ng public utilities, ng kuryente, tubig, ng bilihin, lahat daw makikinabang negosyante at ang mga manggagawa o ang kabuuan, ang lahat ng Pilipino, di ba? Kaya sabi niya ganon, maling-mali ang kanilang konsepto sa pagpapataas ng tinatawag nilang pagpapataas ng sahod. Dahil yan, lalo lang yan magpapahirap dun sa mga negosyante, maliit man yan o malaki at kahit sa manggagawa dahil parehas pa rin yan lalo na sa mga bumibili ng mga produkto. Sino ba ang mga mamimili? Hindi ba lahat tayo? Yun ang explanation sa akin. Yun ang paliwanag sa akin ni Chairman Butch. And I agree with that. Kasi once na tumaas yung presyo, once na tumaas yung presyo, etong mga workers, sila yung unang-unang apektado. Correct. And bakit apektado silang unang-una? Mas maraming businesses yung magsasara. Bakit magsasara? Because they could no longer afford to pay the salary of the workers and hindi nakikita ang negosyo. So, the result will come out na magsara yung kumpanya and mas marami magiging unemployed. So, mas maraming mawawala ng trabaho. Instead of isipin ng gobyerno na ibaba yung bilihin, ibaba yung cost of living para lahat benefited.
Ang tanong ko dito, Ma'am Yoli, kayo ba sa Philippine Chamber of Commerce and Industry ay kung walang maisip ang pamahalaan natin ng ganitong hakbang, kayo ba sa PCCI merong ganitong inilalatag sa pamahalaan? Yes, meron. That's why nagkaroon kami ng position paper na nasa Congress ngayon na although we are waiting for the decision ng Congress kung ano yung magiging response nila doon sa position paper that we have submitted. And hindi lang ito actually sa NCR. It's buong PCCI national. So meron kaming Visayas, Mindanao, North Luzon, South Luzon, and then sa NCR. Nagkaisa kami para magkaroon ng position paper sa Congress. That's why na-hold yung salary increase na gusto ng mga congressman and senador. Ma'am Yoli, can you mention us kung brief lang kung ano ang nakasaad sa position paper ng PCCI na isinumite po sa Kongreso o Senado? Pinoint out namin yung consequences na if the salary increase is implemented, mas maraming negosyo yung magsasara. And yun nga, as I have mentioned, pag nagsara yung mga negosyo, sino ang apektado? Mas maraming workers yung apektado because sila yung mawawalan ng trabaho. Mas marami, and hindi lang yung mawawalan ng trabaho, mas marami ang magugutom na Pilipino. Okay, ma'am. Bukod po dyan, wala na po kayong inilagay po na mga impormasyon pa sa position paper po ninyo ng PCCI? Meron, napakahaba ng position paper namin. Nakapost po ba yan sa PCCI? Oo, napakahaba ng position namin. And kami, lahat ng regional governors, so nationwide yun, lahat ng regional governors kasama dun sa nag-sign ng position paper namin sa Congress. Opo. Pero sana kasama po dun sa nakaakibat din sa position paper na isinumiti mo. Yung sinasabi kong pagpapababa ng yes, kasama yun. Kasama po. It's included. Kasama yun. Reduce the cost of kopya para ma-hype natin ang posisyon ng PCCI. Nasa ano yun? Nasa national. Nasa national. O sige po. National Ako po'y makikipag-ugnayan sa national ninyo. Kasi kinakailangan mailabas po yan. Alam nyo po, yan po kasi ang madalas na hindi tinitindigan ng maraming organisasyon. Kasi alam nyo po, sa totoo lang po, kami sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino, kami, dahil ang Katipunan Channel ay nasa ilalim ng KDP, ay ng pamamahala ng KDP, ay talagang ang posisyon po namin ay ang pababain ang halaga ng mga public utilities natin. Yang kuryente at tubig, as far as low as sabi nga ni is kaya raw na 50% discount ng lahat ng subscribers ng Meralco, kaya raw 'yan ng Meralco. Hindi raw sila malulugi dyan. Kahit po yung mga... That's true. That's true. And isa yan sa nandoon kasama sa position paper namin, hindi lang yung but lahat ng utilities na kailangan the government have to look into. Kasi ganda ng discussion. Gamit ng kuryente. Naghang po kasi kayo. Sabi ko, ang ganda ng discussion. Ang ganda ng discussion, tapos naghahang tayo. Okay, balikan ko po uli yung kanina, yung sinasabi ninyo na kasama yan doon sa doon sa tawag dito, position paper po ninyo, yung 50% discount na pagpapababa ng lahat ng public utilities natin. So kasama yan, ma'am, dun sa Ma'am Yoli, sa position paper po ninyo? Yes, kasama yung reduction ng cost ng utilities like the electricity, the water, and then yung sa transport.
kasama yan lahat sa ano, sa position paper natin. Kasi unang-una, yung electricity, yan ang main Need. cost ng ating manufacturing cost. Yes. So kung mapapababa nila ang cost of electricity sa Pilipinas, actually, Philippines is the most expensive Number one. nation dito sa. So kung mapapababa yung cost of electricity natin, yung power cost natin, napakalaking effect sa mga industries na katulad namin. So bababa ang cost ng product sa food products natin kasi hindi naman ang product natin, hindi naman po pwedeng i-manufacture yan na hindi tayo gagamit ng kuryente, Yes. hindi tayo gagamit ng manpower. So pag bumaba yung mga cost of electricity natin, ng mga utilities, automatic lahat ang cost ng produktong binibenta natin. That's correct. That's very correct. Another thing is, dahil kayo po ay kamanaba PCCI governor din naman at sa madaling salita ay may boses kayo sa inyong organisasyon. Kasama rin po ba sa position paper po ninyo ang pagpapa-amyenda o pagpapatanggal ng IPIRA? Yes, Napagtuunan niyo kasama po? rin yon. Kasama rin yon. Okay. So talagang ano po, ayaw niyo po nitong IPIRA na to, Ma'am Oo, Yoli? inisa-isa namin yan. Naka-breakdown lahat ng ano, lahat ng kung ano yung ayaw namin. Oo. Hindi lang ng ayaw ng regional governors, but nationwide kasi yan. Wow. Alam niyo po, napakalaking hakbang. Ngayon ko lang nalaman, first time, na merong isang uri ng organisasyon na nakatingin sa ganitong mga issue ng bayan. Hindi lang po kasi ito issue ng mga tinatawag nating nasa manufacturing industry, kundi talagang sa kabuuan po, ang buong bansa po, ang buong mamamayan ng Pilipinas, ay talagang problemado po pag yan ang mga issue natin, public utilities, yung batas ng mga IPIRA at marami pa pong iba. Well, anyway, sana po magkaroon po ako ng pagkakataon na matunghayan at mabasa ko talaga itong position paper ninyo kasi napakahalaga po nito, Ma'am Yoli. You know why? Na malaman din po ito ng taong bayan dahil meron pong mga organisasyon na pwede pong sumuporta po sa inyo like the United Filipino Consumers and Commuters na matagal na rin po nilang sinisigaw ang kaparehas na sinisigaw po ninyo. At So, actually, Miss Cathy, isa sa member namin, trustee namin sa North Sector, is member ng, meron kasi siyang mga supermarket and groceries, Oo. and ilan yung branches niya na member ng consumer community, na yun din yung isinusulong niya. Yun din lagi yung isinisigaw niya. Na nakasama rin yan sa position paper na sinubmit namin. Pero hindi siya kasama dito sa last position paper na sinubmit namin. It was submitted, I think, a year ago. Hindi pa lang ina-actionan ng Congress yung aming ibang position paper. But we continually submit position papers for all the issues that we are encountering. Opo. Naku, alam niyo po, napakahalagang nalaman ito ng ating mga tagapanood po ngayon. At sigurado po ako, marami po sa mga nanonood sa ating ngayon, ang posible po na makipag-ugnayan sa inyo o makiisa sa mga isinusulong po ninyo. Kasi kung ang ginagawa po ng PCCI ay hindi lamang para sa kapakanan ng mga negosyante o ng mga nag-i-invest po, na mumuhunan para sa magkaroon po ng negosyo ang ating mga kababayan, sigurado po ako na sasama po sila dahil ang adhikain ninyo ay para po sa kapakanan
ng mga taong bayan, ng mga Pilipino, ng Pilipinas in particular. Dahil ang nakikita po dito na kapag ito ay naisaayos, Ma'am Yoli, yung posibilidad po na tayo ay umunlad at mas dumami pa ang mga katulad mo, katulad ng NISCO Philippines, ay talagang hindi malayo. 'Di ba, Ma'am Yoli? Yung pag-unlad ang Yes. nakikita natin dito. Anyway, Oo. going back doon sa about sa BCCI, um, ilan po ba kayong kasalukuyan, may estimate po ba kayo na kasalukuyang miyembro ngayon ng kabuuan o kahit po ng Kamanaba kung saan ikaw ang regional governor ng Kamanaba PCCI? Ang Kamanava, we have a total of 400 members. 400? Yes, 400 members ng Kamanava. Ang Mhm. Navotas, we just formed the Navotas a month ago. Mhm. So they have only, at present, they only have 15 members. Mhm. The Caloocan and Malabon. Valenzuela, we have 105. We have two chambers in Malabon, the Malabon Chamber of Commerce and the PCCI Malabon. So, dalawa yung Malabon namin. So, ang Malabon Chamber of Commerce, they have more than 200 members. Mhm. And Caloocan, they have 95. Mhm. And another Malabon, they have 68. So, more or less mga 400. But we Oo. are expecting Navotas to increase their membership kasi bata pa lang sila. Kumbaga, wala pa silang 2 months. Oo. Baby pa ika nga, 'di ba? Oo, baby pa. Mhm. So, we are encouraging more members to join PCCI para matulungan namin sila, para marinig namin kung ano yung hinaing nila. Kasi if they will not join us, we will never know kung ano yung pinoproblema nila. We could not help them if we don't know them. Tama-tama po. Dahil yan na papunta na dyan ang aking katanungan. Paano ba maging kasapi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Ma'am Yon? Madali lang. Like for ang lahat halos ng local chamber is merong website. Mhm. So, punta lang sa website ng PCCI like sa amin dito sa Valenzuela. Meron kaming website ng PCCI Valenzuela. Nandoon lahat yung if you want to be a member, click the membership form, mag-sign ng application form, and then pag na-sign na yung application form, this will be for review ng Board of Directors, and within a period of 1 week, they could have the result kung approve or hindi approve yung member. Kasi ini-screen din namin yung mga members kung talagang totoong negosyante ka ba or manggugulo ka lang ba sa organization. So, kailangan namin yung business registration, the mayor's permit, the DTI, kailangan meron ka nun. Bago namin i-approve yung membership application. And then after we approve the membership application, makikita niya rin dun sa application yung bank account ng chamber kung saan nila i-deposit yung annual membership. Ma'am Yoli, gaano po ba katagal na dapat, kasi di ba kung baka mamaya pwede siyang magparehistro bilang isang negosyo o meron po bang tinatawag tayong parang limit, at least 3 years na tumatakbo ang iyong negosyo, 3 to 5 years? Meron po bang ganon sa PCCI bago nyo kilalanin o bago nyo payagan na maging kasapi ng PCCI? Not necessarily, kasi meron kaming mga nano members, mga bagong members na sa amin na lumaki. Okay. Ayun yung purpose namin.
palalakihin ka namin. We will help you grow. Yun ang PCCI. Oo, ang galing. So talagang kumbaga kahit baby ka pa lang tatanggapin ka. Tapos Yes, as long as ihuhubog nyo na lang. sincere ka. As Mm. long as sincere member ka. And being a member is just being a member to be there. Kailangan yung sincerity and responsibility being a member is nandoon. Kasi we have our regular monthly meeting that they have to attend, especially for the board of directors, and quarterly meetings for the members. So, andun yung updates, andun yung mga programs, and kailangan updated sila sa aming group chat, sa aming Viber group and Facebook Messenger group chat. Lahat ng members nandoon. Mm. So, kung ano yung activities na ginagawa namin, kailangan they have to be updated para matulungan namin sila. Nako, kaya yung ating mga nanonood ngayon na nagnanais at may negosyo sila na nagnanais na sila ay maging kasapi ng PCCI, nandiyan naman si Ma'am Yoli, lalo na kung kayo ay nasa lugar po ng Kamanava area, yan. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa website, i-google nyo lang po o hanapin nyo po sa Facebook page na napakadali nyo pong mahanap po yan. Anyway, Correct. ang kasunod pong tanong ko, no, Ma'am Yoli, ay syempre ang PPCI po, kayo sa Kamanava in particular, mas marami kayo, mas maganda. Pero syempre, meron po kayo mga tinatawag nating mga balakid o mga challenges na kinakaharap po ninyo. Bagamat may mga na-mention na kayo kanina, sa inyong organisasyon, ano po ba yung mga nagiging problema nyo para sabihin natin na matiyak ninyo na yung miyembro ninyo ay uunlad din siya kasabay po ninyo? Ma'am Yoli. Binibigyan namin sila ng briefing on how to improve their products. Ako kasi nagme-mentor sa kanila. And before we give them inductions, meron kaming tinatawag na charging. Ano ba yung charging? Information on how to be PCCI member. And for them to improve and palaguin, lumago yung negosyo nila, kailangan maging active ka. Hindi yung member ka nga, pero hindi ka naman nag-a-attend ng meeting. And during the meetings, we discuss many things. Kung ano kasi yung mandate ng national, ng NCR, yun yung ibinababa namin sa mga local chamber, which they have to implement. Na binababa namin sa lahat ng members. Kailangan updated ka lagi kasi kung hindi ka magiging updated, mapapag-iwanan ka. Mahihirapan kang makahabol kung paano mo gustong palakihin yung negosyo. Meron na po ba kayong mga masasabi nating patunay o mga sabi nating success stories na nagawa po ng PCCI Kamanava? Ma'am Yoli. Marami. Yung pinadala ko sa iyo, ang daming nandoon. Ako, iisa-isahin natin yan. Pero, Ang daming nandoon. marami po. So, bali, ano po yung mga programa? Kinategorize nyo po ba yung mga programs ng PCCI Kamanava? Ma'am Yoli. Meron kaming yearly strategic planning na ginagawa. So, yung yearly strat plan namin, yun yung ini-implement namin this year. So, kailangan magaganda naman yung plans namin. And, nasusundan naman ng aking mga presidente, yung mga strat plans that they have submitted to me. Especially eto nga sa Valenzuela, since nakatutok ako sa kanya. Ang ganda ng mga programs namin, including yung mga trainings, siguro I will send you yung mga training programs na naka-line up sa amin for the year.
makikita mo, pati yung, eto katatapos lang ng good manufacturing practice namin, the food safety and handling, mga ganon, and then how to be your own boss. Mga ganong trainings yung kinokonduct namin. Kapartner namin dito, si DTI and DOST. Mm. So, happy naman ang DTI and DOST that PCCI is there always para i-implement yung kanilang mga programs. What we only do is to adapt their programs line up. Kasi marami silang programs na hindi nagagawa because nobody adapts the programs. But PCCI is here to implement lang, to bring it out sa mga members na, meron tayong trainings na ganito, meron na for the year, meron na kaming schedule of trainings to be conducted by DOST and DTI. Oo. So, bali, ang lagi pong kapartner po ninyo ay ang DOST at DTI sa PCC. Yes. Oh. Yes, sa trainings. And also, meron din kami from other sources like the women's group. Meron din mga ganon out of PCCI and DOST. Mhm. Mhm. Ngayon, ma'am, sa kasalukuyan po ba, meron po ba kayong mga iba pang mga activities na ginagawa bukod sa mga training, bukod sa mga regular meetings po ng PCCI? Of course, I understand katulad po nung position paper ninyo, pinagpulungan po ng bawat chamber po ito. Tama po ba ako ng pang-intindi? Yes, Ma'am Yoli? buong ano yan, buong NCR. Buong NCR. Pero So, may... sa amin is buong NCR, and then aside from doon sa national, they submitted their own position paper. Yung PCCI national, it's composed of yung Luzon, Mindanao, South Luzon, North Luzon, yung mga ganong areas. Mm-mm. So meron bawat sector, meron kaming kanya-kanyang position paper na sinubmit. Mm-mm. So kumbaga, yung lahat ng PCCI nag-join together to submit yung iba-ibang position paper na siguro na rin din na yung Congress sa dami ng position papers na sinubmit namin. Kaya na-hold ngayon. So ibig sabihin, bawat chamber, halimbawa kayo po sa Kamanaba, nagsasubmit din po kayo sa Congress ng No, hiwalay. under ng NCR. Under Ang ng Kamanaba NCR. kasi is under ng NCR. So bali yung PCCI NCR, nagsasubmit din siya dun sa Congress nung position Yes. paper niya. Hiwalay pa dun sa Luzon, Visayas, Mindanao, Yes, iba correct. pa yun. Okay. Iba pa yon. Yun yung napagkasundoan namin na instead of isang position paper, Oo. kasi iba-iba naman yung Sitwasyon. yung issues. Oo. So, Mm. we agreed that each sector Oo. have to submit their own position paper. So, ang daming position papers ng PCCI na nandun sa Congress ngayon. Mm-mm. Kung may nais po kayong sabihin sa mga kapwa po ninyo negosyante, no? Ano po iyon, Ma'am Yoli? I suggest lahat ng negosyante have to join PCCI kasi nandoon yung PCCI to help them hear what problems they have para matulungan namin sila. Mm-mm. Huwag nilang sarilinin yung problema. We are here to help. Mm-mm. Sa ating pong mga mambabatas naman, mula sa mababang kapulungan hanggang sa Senado po, Ma'am Yoli, mensahe po bilang isang regional governor po ng Kamanaba PCCI. Sana pakinggan nila yung hinaing ng aming mga members, kaming mga taga-PCCI. Pakinggan nila yung bawat hinaing ng negosyante para maiangat natin ang hindi lang ang but industry dito sa Pilipinas. Ang industry ang samahan
ng mga negosyante dito sa Pilipinas. Kasi kung papatayin natin ang negosyo sa Pilipinas, what will happen? So, tulungan po nila kaming mga negosyante, mga members ng PCCI, pakinggan po nila ang hinaing namin. Mm-mm. Thank you po at panghuli na lang po ito dahil po kung mahusay po ang pagnenegosyo o malusog ang pagnenegosyo sa ating bansa, sigurado po ako na mas marami ang malilikha nitong trabaho at ang ending po nito ay marami pong mga Pilipino ang may trabaho at hindi na kinakailangang mag-ibang bansa, Mag-abroad. di po ba? Correct. Opo. So, hindi lamang po ito yung sasabihin nating mga serbisyong katulad ng BPOs o domestic helpers, di naman po natin binababa ang kalidad ng kanilang kakayahan. Pero syempre, gusto po natin kapag may industriya po kasi na tinatawag natin, katulad po ninyo, may manufacturing industry po kayo ng mga food processor machines. So, at least nakaka-create po kayo ng ating mga electronics and electrical engineers, mechanical engineers, di po ba? So, mas napaparami po ninyo. Miss Cathy, nawala ka. Hello po. Nawala ka. Ayun po. Mhm. Nandito po ako. Napuputol. Opo. So, bali po, ulitin ko lang po. Ngayon po kasi ay sabihin na po natin na kapag malusog po ang pagnenegosyo sa ating bansa at marami ang maging katulad mo, Ma'am Yoli, na nagsimula sa pinakamaliit, sabi mo nga kanina, nano, hanggang sa naging isang malaking negosyante ka na o naging isang manufacturing company ka na. At dumami yan, ang ending point yan o ang resulta niyan ay ang pagdami ng oportunidad ng trabaho sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Correct. So, sa pagdami po niyan ay sigurado ko marami po ang makikinabang ng mga Pilipino, di po ba? Ang tanong ko po dito, Ma'am Yoli, meron po ba tayong pakikipag-ugnayan din sa Department of Labor and Employment para nang sa ganon ang ating mga mamamayan ng mga walang trabaho ay pwede ring makatulong o makapag-provide ang PCCI ng trabaho sa mga naghahanap ng trabaho, Ma'am Yoli? Actually, meron kaming program dyan. It's a program between the government and PCCI. Meron kaming OU, Memorandum of Agreement, dito sa mga schools na yung mga graduates, kasi ang dami nating unemployed ngayon. Mga business matching natin, yung mga graduates na makahanap ng trabaho. Meron kaming program sa PCCI and also the LGU na we are paying these mga job seekers to adapt etong mga job seekers na to between PCCI member companies. Mm-mm. So hindi lang yung mga unemployed na newly graduates, but partner so doon sa mga graduating students na naghahanap, tinatanggap ng PCCI. Meron kaming memorandum with those schools para sa amin mag-OJT and in the long run, pwede namin as a company, pwede namin i-adapt sila as regular worker in the future. So, okay, last na po. Bago magpinit ang ating palatuntunan, mensahe sa ating mga kababayan, Ma'am Yoli. Mensahe po ninyo sa mga kababayan po natin na nanonood po ngayon. Sa mga kapatid na nandito at nanonood sa yung programa, mag-join po kayo ng Philippine Chamber of Commerce and yung mga maliliit na negosyante, bigyan niyo po ang pagkakataon ng PCCI, matulungan kayo
hindi lang po sa inyong paglaki, and magabayan po kayo sa inyong para kayo umunlad at makilala. And huwag po kayong mahiya na lumapit sa mga taga-PCCI. Kasi hindi po kami yung mga elite na sinasabi nila na mahirap lapitan. Kami po yung tulong. And hindi lang po yun, kami pong mga taga-PCCI, mga mentors din po kami ng Go Negosyo. Kung naririnig po nila yung Go Negosyo, pag meron pong events ang Go Negosyo, may po kami doon na nagme-mentor sa mga gustong mag-negosyante and yung mga problemadong negosyante. Tutulungan po namin, binibigyan po namin sila ng advice, and most of them, yung uupo po sa harapan namin na parang bit sa kanilang balikat, aalis po sila at tatayo sa harapan namin ng nakangiti. So, I hope of them. Mm-mm. Thank you so much, Ma'am Yoli. At muli, kapag meron kang update, nais mong ibahagi sa ating mga kababayan na maaari nilang pakinabagan din, ay bukas po ang palatuntunan po ng tuklasin natin para po sa inyo. Ma'am Yoli. Okay, thank you very much. Okay, inyo po nga napanood si Ma'am Yoli de la Cruz, ang Regional Governor po ng PCCI Kamanaba. At nako, napakarami po nating nalaman. Ngayon ko lang, first time kong nalaman na meron palang position paper na isinumite ang sa Congress at sa Senado, ang ating mga PPCI chamber. Anyway, with that, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutunghay po ng tuklasin natin. Please like, share, and subscribe ang ating pong Facebook and YouTube, gayon din ang ating pong X. At sa lahat po ng mga masugid naming taga-subaybay, lagi po kayong sumubaybay po sa Katipunan Channel. Sundan niyo po ang ating mga programa rito, particularly ang Maestro, ang Rita Gadi Chronicles, and of course, tuwing araw po ng linggo, ito po ay sabayan din pong nagsasahimpapawid sa pamagitan po ng radyo sa DZXL 558 kHz AM band. 2 oras po yan ang ating Katipunan. Kasama po natin ang Pangulo ng Katipunan ng Demokratiko Pilipino, walang iba kundi si Itos Valdez. Kaya sundan nyo po yan, lagi nyo pong makikita yan sa ating Katipunan channel. Maraming salamat din sa ating masipag na technician na walang iba po kundi si Ver Archivido. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Cassie Cruz. Thank you very much. And holidays found by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin.
Tuklasin natin hanggang sa muli.